Isa ka rin ba sa nakisawsaw sa issue sa Philippine volleyball? Ang daming nagsilabasang spekulasyon, haka-haka, mga assuming at iba pa. Pagkatapos ng laban ng Creamline Cool Smashers kontra sa Cherry Tigo. Bagamat nanalo ang kupunan ay hindi naman ito nakapasok sa finals dahil sa point system sa FIVB rules. Pero ang ikinagimbal ng lahat ng nagsilabasan ang mga akusasyon hinggil sa mga isyu ng mga manlalaro. Lalong-lalo na sa kupunan Creamline. At dahil daw doon nakaapekto ito sa laro ng kupunan kaya sila naligwak sa finals. Hindi naman talaga ako masyadong updated sa mga ganitong balita. Pero nang makita ko ang post ni Coach Fabio, ay teka, mukhang naging seryoso ang mga nagsilabasang marites sa social media. Hindi naman binanggit kung sino at anong dahilan, pero may kumakalat na rin na mga balita na may magvo-volunteer exit na nga sa kupunan. Ano kaya ang matinding issue dito at umabot pa sa ganito? Well, tayo ay nagbibigay spekulasyon lang at wala talaga tayong alam sa mga nangyayari. Pero sana ang tinutukoy ni Coach Fabio dito ay hindi sa tinutukoy nating issue, no? Masaklap naman kasi kung iisipin. Gayunpaman, kung lilipat ang manlalaro ay sana'y bukal sa kalooban nito at hindi dahil sa isyung nagaganap sa loob. At kung ito'y magbibigay ng kapayapaan sa tao, ibigay na lang natin sa kanila ang space at privacy upang makilala palalo nila ang kanilang mga sarili. Lahat tayo ay nagkakamali at may chance pang itama ang mga mali. Kaya kalma lang tayo guys at i-enjoy ang sports na kinagiliwan nating panuorin. Baka naman kasi hindi pala Creamline ang tinutukoy ni Coach Fabio dito. Pero gayunpaman, masakit para sa kanila ang pagkatalo pero they need time to cope up. At actually, lahat naman ng kupunan. At dito sila mas magiging matibay. They will learn also their lesson. Kaya, all is well guys. Wala nang dapat sisihan. Test of character talaga sa season na ito kasi lahat puno ng sorpresa at unpredictable lahat ng laban. At happy tayong nakikita natin ang mga imports na masayang namalagi sa ating bansa dahil sa warm welcome ng mga Pinoy. Let's be good vibes and pray for injury-free. Hoping for the best for the final match. Ganun din naman po sa buhay. Siyempre masakit, di ba? Pero wala eh. May laro pa. So, kailangan namin i-compose yung sarili namin na hindi pa nga nagsisink in sa utak mo, kailangan naka-move on ka na eh. Alam mo yung ganung tipo? Kasi may game ka pa ulit. Naiyak ako sa kanya kahapon, guys. Hindi ko alam kung kailangan ko ba ikwento to, pero sige, kukwento ko na din. Kasi kahapon ang leader si Seth, diba? Siyempre, mataas pa yung emotion ng mga nila kasi siyempre, naglaro sila, ganyan. Hindi niya talaga kaya, sis. Nag-pray siya pero hindi natapos. Ayan, sakto. Siyempre, kailangan pa rin namin magpasalamat kay Lord kahit gano'n yung nangyari, di ba? Sabi sa akin ni Coach kahapon, sabi niya, nandun pa na yung mga boss namin. Akala nila hindi ako umiiyak, pero siyempre iiyak ako, pero mamaya na pagka-uwi ko, gano'n. Hindi ako uuwi doon. Ay, hindi ako iiyak doon mismo. Kasi siyempre, nag-iiyakan yung mga ka-teammate mo eh. So, kailangan mo maging matatag para pag nakita nila, kahit papaano, di ba? Meron pang neutralize ng emotions. Ng lungkot ba? Ganun. Tapos sabi ni Coach sabi niya, malakas yun. Ay, sabi niya, hindi malakas, wait lang. Matatag, matibay. Di ba matibay yung loob mo? Ay, sabi niya, hindi matibay. Matibay yung loob mo, Ate Pao, di ba? Dito ka, magdasal ka, ganun. Pero mas malalim pa yung ibig niya sabihin, nakalimutan ko lang yung exact word. Matatag ata, matatag. Ganun. So, na-touch ako. Siyempre, nag-lead ako ng prayer. Tapos, talaga kinumpose ko yung sarili ko kahit nanginginig yung boses ko, guys. Kasi, siyempre, di ba, para kahit papaano, makapagdasal tayo na maayos. Ayun, nag-iiyakan yung mga ka-teammate ko. Pero dahil ako yung leader, hindi ako pwedeng umiyak para maintindihan nila kung ano yung sinasabi ko. Tapos, pag uwi ko, saka na lang ako umiyak. Di ba matibay ka? O ikaw magdasal dito. Ginanon pala niya ako ni Coach Sherwin.
Tapos, syempre, nag-team talk, sabi ni Coach Sherwin, yung alam mo yung ngiti na sarcastic na alam mong pinipigilan din yung emotion niya. Sabi niya, ganun talaga. Sabi niya, hindi talaga para sa atin. Sabi niya, alam ko masakit. Sabi niya, pero hindi pa tapos, may game pa tayo. Tatagan nyo yung loob nyo, sabi niya. So, syempre, diba? Kilala nyo naman si Coach Sherwin, guys, eh. Ano din siya, eh, parang man with a few words. Pero yung mga sasabihin niya sa'yo, talagang tatatak din talaga. Nung sinabi niya na tatagan nyo yung mga loob nyo, mas lalo nag-ihakan yung mga ka-teammate ko. Ayun. Ay, lalim eh, no? Siyempre, life goes on, guys. Hindi naman doon nag-i-stop eh. Diba? And, ang isa na lang na iniisip namin para kahit papaano madali namin matanggap, hindi talaga para sa amin. Kasi tingnan nyo naman, nanalo kami kahapon. Pero kasi, bakit hindi 3 sets? Bakit hindi 4 sets? Diba? So, everything happens for a reason talaga, guys. Everything happens for a reason talaga, guys. Sorry, nabubulol na ako kasi sleeping time na. Mahirap, mabigat tanggapin. Lalo na kami kanina, syempre parang, paano kami magti-training? Diba? Pero kasi hindi pa tapos yung laban eh. Kailangan namin maglaro pa din. And kailangan namin irespeto yung game format ng liga. Diba? And yung resulta. Kaya saludo po talaga ako sa mga solid CCS fans dyan. Kasi talagang makikita mo rin talaga yung yung pag-uplift nila sa amin na kahit syempre nalulungkot silang talo kami. Nag-iiba yung boses ko. Diyos ko, bumayak ako dito. Tawag dito, nagme-message pa rin sila ng mga positive na nakakagaan. And kung di naman po namin kayo nare-replyan, na-appreciate po namin yun na. And nakakatulong po yun sa amin talaga. Nahihiyak ako. Issue.